Ito po ang barangay hall ng Barangay 3 sa bayan ng Maria Aurora sa Aurora Province. Ito po ay nasa 2 taon na ring nakatenga. Ito po ay hindi na naipagpapatuloy ang pagpapagawa. At dahil ito po ay by phase ang ginawa. Ito po ay dating pinunduhan ng dating gobernador ng lalawigan ng Aurora na si Christian Noveras, na nung siya po ay na-suspindi, pinalitan siya ni dating Governor Ray Tolentino na pumanaw after 3 months. So, nung panahon po ni dating Christian Noveras na governor, sila po ay naglaan ng pondo rito para sa pagpapatayo. Giniba po yung dating building na medyo maliit at marami ng sira ayon kay Kapitan Binoy Benigno Silvestre. O humiling ang barangay ng proyekto para sa Barangay 3 na higit na malaki, parang mansyon po. At ito na nga po iyon. Siyempre ang masaklap nga po kung tingnan ninyo, talaga hindi pa natatapos. Mula nung natapos po yung unang phase niyan, yan na po iyon. Kalunos-lunos, kaawa-awa. Maraming kabarangay ang nagtatanong, pumupuna. Ano ang magiging kahinatnan nito? So, ngayon, natapos po ito 2004 at sinimulan din sa taong iyan. And up to now, hindi na po nagagawa. So, wala na hong magpopondo eh. Anyway, nung naupo nga po itong si Ray Tolentino na pumanaw na governor, na pumalit kay Christian Noveras, nung ito ay kinasuhan ng administratibo. At hanggang manalo nga uli nung sumunod na eleksyon itong si Ray Tolentino. Bago pa rin siya manalo sa nasabing eleksyon, siya ay nilapitan ng mga barangay officials. Okay? Ngunit di pa rin napondohan. Ang kasunod itong barangay hall ng Barangay 3. Mula sa Kapitolyo. Commitment ito ng Kapitolyo eh. So, para maituloy, alam nga namang yan lang, di ba? Ang pondo ay nanggaling sa provincial government ng Aurora. Okay? Ngayon, hanggang ngayon ay kay Governor Sid Galban na. Lumalapit pa rin ang ating mga government official ng Barangay 3 sa pamumuno ni Kapitan Silvestre Benigno Ninoy Silvestre at saka si mga barangay officials. Tapos po ay dahil ang pumalit na po kay Tolentino ay si Sid Galban. Ngayon nilalapit po nila na kailang request na po yata sila eh. So may narinig at ayon sa mga barangay officials, kina Neoni Tinyoso, kina Kapitan, kina Silvestre, sa mga nakausap natin, kina Looking, Alan, at sino pa ba, sila Wilson Havala ng kagawad namin dito sa Barangay 3, na di umano'y na paglaanan ito ng 10 million nung una, tapos naging 4 million ngayon. So, antay-antay lang daw. So, hopefully ito pa rin yan ng provincial government. Kaawa-awa naman itong building na nalagay sa alanganin po yung aming barangay. Kung hindi ito matatapos, sana hindi na ipinatayo, baka mabulok yun ang inaalala ng aming mga barangay officials at mga kababayan na dumadaan dito. Isang malaking kahihiyan kung yan ay hindi matatapos at daan-daanan lamang. Ewan ko kung merong iba pang tutulong dito para yan ay para mag-initiate para iyan ay maipatapos o hinga ng pondo sa kung saan. Anyway, siyempre ang Barangay 3 wala naman talagang pondo ang mga barangay magpatayo ng ganyang kalaking pagawain. So kaya inihingi nila ito ng pondo doon sa nakaupo si Christian Noveras. So kaya sana po ma-budgetan yan. Kung mga walang kakayanan ng lalawigan ng Aurora, ang sabi ko, ilapit yan sa GMA, ilapit sa ibang malalaking foundation, TV5. Kung wala ng kakayanan ng probinsya ng Aurora o wala ng kakayanan ang barangay, at walang gustong magtumulong dito, ihingi nila sa ibang taga-ibang bansa, mga organization, sa NGO dito sa Pilipinas, kung saan, sa iba pang senador, o ilapit nyo
Kasi wala tayong senador na taga Aurora eh. Secretary ng DepEd meron, yung dati, si Sani Angara. Pero may congressman, ewan ko kung naidulog nila, kung anong kayang gawin ni Romel Angara. Okay? So kapag hindi nila kayang tugunan, ilapit sa ibang party list, baka yun ang makatulong. Ganun lang ang suggestion ko. So, sana lumapit ng tulong ang mga barangay officials sa kung saan-saan. Ayon nga sa DPWH, kaya Secretary Vince Sison, dapat ang mga proyekto hindi ganyan na phase by phase. Tapos dapat yung ilang bahagi na magagamit. Dahil 2 years nang walang nagagamit ang barangay. At bago pa 3 years, walang nagagamit po yung barangay officials, kundi ang ginagamit nila yung bahay ni Kapitan dito sa may barangay 3 din po, sa may Montero Street. Kaya yun, nagkakasya sila roon na magsiksikan para parang squatter, libre naman mag-session at mga gamit kung saan na ilagay. Hopefully ito ay matulungan ko sino pang may puso at may talino at may mga utak public servant na mga nakaupo na ihalal sa Sangguniang Panlalawigan, sa Sangguniang Bayan, o yung mga mayor or governor. Ewan ko sino, vice mayor and vice governor, kung sana ito ay matugunan. Lalo na si Romel Angara, kayang-kaya yan. Kung gugustuhin. At wala namang pondo ang Barangay 3. Anyway, maraming salamat kay Gobsid Galvan kung makakatotoo, at saka kay Engineer Acosta ng Provincial Engineering Office sa inyong pakikipaglaban at paghahangad na matapos itong aming barangay hall. God bless you. Kung sino pang nakatulong sa Sangguniang Panlalawigan din. Hanap niyo ba yung mga masasarap na bigas na ihahain sa inyong hapagkainan? O nais nyo ring magtinda sa inyong sari-sari o rice dealer store? O mag-online rice business? Halina kayo dito sa Charan Ladya Rice Retailing na laging handang pagsilbihan at tulungan kayo. Available sa kanila ang masasarap, malalambot, de kalidad, napakagagandang uri ng mga bigas na pawang inani sa lalawigan ng Aurora. Kaya't ito'y first class at hindi durug-durug na nasa tamang presyo at husto pa sa timbang. Ang Charan Rice Retailing ay matatagpuan sa Barangay 4 sa bayan ng Maria Aurora sa Aurora Province, sa Mangasar Street, corner ML Quezon Street, patungo ng Maria Aurora Public Market. Ang Charan Ladya Rice Retailing ay kompleto sa dokumento at business permit. Makabibili sa kanila ng wholesale at retail price. Sila ay namimili rin ng mga aning palay sa magandang presyo. Maaari silang tawagan sa 0991-835-8153. Sila ay bukas mula umaga hanggang alas 8 ng gabi. So ano pang hinihintay nyo? Bili na! Para sa NSK News ng NSK TV Channel, Narciso Co. Reporting.